Yo, what's up? This is Makina Adventure again. Kamusta kayo? Kamusta po yung mga nasalanta ng bagyo dyan or yung naapektuhan ng bagyong Uwan? No, pasensya na po at ngayon nakapag-upload ulit dahil ngayon tayo magkakaroon ng panibagong content. Ang ginagawa po natin ay Toyota Avanza ulit. So ang problema na ito, may check engine po yung kanyang Avanza. No, so i-scan natin to para malaman natin kung ano yung fault code na sinasabi ng scanner para ma-detect natin yung problema ng Avanza na to, no? Okay, so kamusta po kayong lahat? Bago ko po ituloy ang aking video, paki-hit lang po yung share button and paki-subscribe na rin po and paki-share sa ibang makakilala nyo for the awareness na may panibago din sila matutunan sa aking gagawing video na ito. Okay, so bago ko po ituloy itong aking video, so mag-intro muna ako. So guys, alam ko maraming Avanza owners dyan sa inyo na aking subscriber dahil sa ginawa kong hydrolock at top overhaul ng Avanza. So dahil issue po ng Avanza yung hydrolock, so alam ko merong may share sa inyo panibagong idea kung ano naging problema nitong Avanza. So may check engine po ito, naka-ignition on na po yung aking yung kanyang makina yan. So i-on natin, bubuhay natin, start natin. May check engine po ito. Start ko na. So ayan, kakapansin nyo may check engine yung kanyang dashboard, no? So mag-scan tayo ngayon, nakahanda na yung ating scanner. Ayan, nakasaksak na yung ating OBD at mag-scan na tayo. Okay, so yun po mga kamakina, ito lumabas sa ating bolang kristal. Okay, yan P0016, crankshaft position, camshaft position, correlation, bank 1 sensor is current trouble code. So ito yung ini-indicate na problema ng Avanza na to. Okay, so mayroon to kinalaman sa sensor, camshaft sensor, crankshaft sensor, pwedeng wiring, pwedeng ECU mismo. Okay, so pwedeng sa timing chain, tensioner, or sa mga sprocket ng ating timing chain. Okay, may problema dito. Okay, so bubuksan natin itong timing cover nito para malaman natin kung anong problema at makita natin. So ito po mga kamakina, napaklas ko na po yung timing cover niya. So bago po binaklas itong timing cover, nag-check na po ako ng wiring harness, no? Nag-check po tayo ng continuity or resistance, naputol sa wire or may loose connection. So goods naman po siya. At sa mga sensor naman, check din naman po natin kung okay yung mga sensor. So kumuha tayo nasukat tayo ng kanyang resistance value. Okay, so goods yung mga sensor natin, so walang problema. Okay, so dito naman tayo nag-proceed sa timing chain set niya. Okay, so ayan, naka-timing na po siya. Yan yung timing, yung dalawa, pati yung nasa baba. Ayan, yung kanyang crankshaft. Ayan, naka-top dead center. Okay, so nakalsin natin ngayon yung tensioner niya, if baka malambot na yung tensioner or mahaba na masyado yung kanyang kadena. So isa sa mga possible cause yun ng fault P0016. Okay, so kakalasin ko lang po yan, pakita ko po sa inyo. A few moments later. So mga kamakina, ito yung kailangan nyo mga ingatan, no? Pagtanggal kayo ng timing chain set. Ito yung sa crankshaft pulley, touch sprocket ng exhaust camshaft, mga chain guide. Yan yung mga chain guide natin. Ayan, ito yung mga chain guide, siyempre yung mga tornilyo. Ayan, ito yung crankshaft position sensor sprocket. So huwag yung kakalimutan ikabit to kasi ito yung dito kumukuha ng signal ng crankshaft, no? Para mag-fire siya, no? Ito naman yung kanyang kadena. Ayan, ito yung timing chain. Ito naman yung tensioner. Okay, so ang nakita ko dito mga kamakina is itong tensioner niya, medyo malambot na. Ayun, no? Medyo malambot na yung tensioner. Ito yung napansin ko, dapat medyo may laban pa to eh. Ayan, so possible na naglulus yung kanyang chain dahil malambot na tong tensioner. Ayan, ayan, medyo malambot na siya, no? Hindi ko na mapigil mabuti dahil kumpara nyo sa bago, mas matigas yung bago, tsaka medyo nag-i-stack siya. Ayun, no? Medyo nag-i-stack yung tension, kaya pag umikot yung makina, may times na back hindi dito bumabalik. So ito yung culprit natin sa ating ginagawang Avanza. Kaya nagpo-fault ng P0016. So papalitan natin itong mga set na to, no? Para goods na ulit yung sasakyan ng ating customer.
So mga kamakina, dumating na po yung in-order ng ating customer na pyesa. Yan, in-order siya po ang bumili na itong kanyang mga papalit na pyesa. Yan, sprocket ng camshaft, exhaust camshaft, tapos mga chain guide. Yan po yung mga kasama sa set. Yan to, chain guide. Yan. Yan, tapos itong crankshaft sprocket, puro genuine Toyota. So itong tensioner, yung ating mga pinagpapalit natin, itong tensioner na to, no? So dapat to medyo malakas kasi ang tension nito. Dapat pagbitik natin nito, itong kanyang pag-release niyan, dapat sipa kagad. Yung sa luma kasi hindi siya sumisipa kagad, nag-stuck siya eh. Okay, tapos itong chain, yan yung papalitan natin. Okay, so kakabitan natin ito sa kanyang makina. Linisin mo natin yung kanyang timing cover, tsaka yung cover dun sa yung lalapatan ng timing cover dun sa makina. A few moments later. So yun mga kamakina, na-install natin yung ating panibagong timing chain set. Yan, chain, sprocket, tsaka yung bago na sprocket natin. Yan, tension, hindi ko pa siya nauhugot. Tsaka yung sprocket ng crankshaft, yan, bago na po lahat yan, pati yung mga chain guide. Yan, so nililisan natin yung kanyang mga lalapatan ng cover. Yan, kailangan malinis po yan para hindi magkaroon ng leak pag-install natin, no? So naka-timing na rin po siya. So yung gold na yan, naka-timing yan dito. Yan, tapos itong kabila, yung gold, naka-timing rin dito. Yan. Ayan, yung sa baba naman, ito yung kanyang timing. Yan, kung nakita nyo po yung bilog na yan, ito. Ayan po. Yan. Nakita nyo yung bilog na to. Yan, dapat nakatama yan sa gold yan. Yung bilog na yan, yung tuldok na yan, kaya nakatama sa mga gold na rin na yan. Yan po yung timing at top dead center na yan. Dapat nasa taas yung kunya. Ayan, yun po ang timing ng bansa, no? Ayan, so papaikutin po natin yung kanyang timing. Check natin kung natama siya ulit sa timing niya pagbalik natin. Okay. So yan mga kamakina, tumapat na yung ating timing. Ayan, naka-top dead center na yung ating piston. At ito yung marking na kaya natin kanina. So normal po na mawawala po yung ginto na kadena dun sa may tuldok, no? Pag inikot nyo na yung makina, mawawala talaga sa timing. Hindi na po yung babalik sa talagang original na posisyon nun. So patalatandaan lang po yun pag timing tayo ng makina. Okay, so ayan po, bubuin ko lang po ito, no? Tapos check natin kung meron pa siyang fault code mamaya pag nabunan natin. So mga kamakina, yan, ginabi na po tayo. Ayan, so nabunan natin yung makina. Tingnan natin ngayon, papanda rin natin kung nawala na yung fault code niya na P0016. Okay, start natin. So nakompleto na natin yung timing cover, nagkabit na natin, na-reset natin siya na maayos. At nakabit natin na maayos yung mga pulley at yung belt. Ayan, yung valve cover. Ayan. So okay na yan. I-check lang natin sa dashboard. So yun guys, titingnan na natin, i-check natin. Switch ignition on. Ayan. Then start. So yun, nawala na yung kanyang check engine mga kamakina. Okay, so tama yung ating culprit, yung tensioner, no? Napalitan na natin. At maganda, napalitan natin yung buong set ng kanyang timing chain, pati yung guide, pati mga sprocket, no? Para tayong back job. So goods na lahat. Papalit po kasi papalit po ng timing chain talaga mga kamakina at tensioner. Isang set po talaga yan, no? Okay naman yung paisa-isa, kaya lang baka if ever magkaroon ng problema, madoble yung labor natin, kaya isang set talaga ang palitan po niyan. So scan po natin, no? Tingnan natin kung may code pa siya. So ayan, ring trouble code tayo. So mag-ring trouble code tayo mga kamakina. Check natin kung may code pa siya. Okay, wala na tayong code. So clear na po yung ating advance na to, no?
test drive lang natin, babalik sa may-ari. So yung may-ari nito taga Quezon City pa. So babalik natin sa kanya, dadala natin tong scanner para pagdating doon ipoprove sa kanya na wala nang tong problema. Okay, so pero lamang po mga kamakina pag nag-diagnose po tayo, no. So una, scan po muna natin lalo pag may check engine. Okay, I hope meron kayong natutunan sa video ko na to. So i-read ko na tong unit para makauwi na rin tayo at gabi na masyado, no. Okay, this is me again, Makina Adventures. Salamat po sa panonood and God bless po sa inyo.